Bless the Lord. Love the Lord. Kapagpalang Diyos sa dakilang Ama, Ikaw na milikha ng langit at lupa at ang lahat ng aming nakikita at di nakikita. Muli sa gabing ito, pinupuri ka namin, inuluwalhati at pinasalamatan sa iyong katapkatan at kabutihan sa aming lahat. Loobin mo nawa na kami muling samahan sa dakong ito. Iyon at yung mapagpala at mapaghimalang kamay at pagpalain ang lahat ng naparito. Ang may makaramdaman ay pagalingin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat na inaalipin ng masamang espiritu ay palayain sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mo po ang iyong papawid. Pagpalain ang lahat na makikinig ng mabuting balita na ating ihatid. At higit sa lahat, pagpalain ang dakilang pangalan ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Our gospel reading for tonight will be taken from the gospel according to Mark, chapter 9, verses 14 to 29. When they came to the other disciples, they saw a large crowd around them and the teachers of the law arguing with them. As soon as all the people saw Jesus, they were overwhelmed with wonder and ran to greet him. "What are you arguing with them about?" he asked. A man in the crowd answered, "Teacher, I brought
you, my son, who is possessed by a spirit that has robbed him of speech. Whenever it seizes him, it throws him to the ground. He foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. I asked your disciples to drive out the spirit, but they could not. O unbelieving generation, Jesus replied, how long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy to me. So they brought him. When the spirit saw Jesus, it immediately threw the boy into convulsion. He fell to the ground and rolled around, foaming at the mouth. Jesus asked the boy's father, how long has he been like this? From childhood, he answered. It has often thrown him into fire or water to kill him. But if you can do anything, take pity on us and help us. If you can, Jesus said, everything is possible for him who believes. Immediately the boy's father exclaimed, I do believe. Help me overcome my unbelief. When Jesus saw that the crowd was running to the scene, he rebuked the evil spirit. You deaf and dumb spirit, he said, I command you, come out of him and never enter him again. The spirit shook, convulsed him violently, and came out. The boy looked so much like a corpse that many said, he's dead. But Jesus took him by the hand and lifted him to his feet, and he stood up. After Jesus had gone indoors, his disciples asked him privately, why couldn't we drive it out? Jesus replied, this kind can come out only by prayer. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagbabalik nila, ay nakita nila ang napakaraming taong nakapaligid sa mga alagad na naiwan at ang mga eskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ba ang pinagtatalunan ninyo at ng mga taong iyon? Sumagot ang isa mula sa karamihan, Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki sapagkat siya inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing aalihan siya nito, siya'y inilulugmok. Bumubula ang kanyang bibig at nagngangalit ang kanyang ngipin at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang espiritu, ngunit hindi nila napalayas ito. Sinabi ni Jesus sa kanila, lahing walang pananampalataya, hanggang kailan ko dapat na manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. At dinalangan nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata. Ano pat napalugmok ito sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya inalihan ng masamang espiritu? Tanong ni Jesus sama. Mula pa po sa kanyang pagkabata, tugon niya. Madalas siyang ihagis nito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Kung may magagawa, ulit ni Jesus, mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Kagad sumagot ng malakas ang ama ng bata, nananalig po ako, tulungan ninyo ako bagamat ako'y nagkulang. Nang makita ni Jesus na dumaragsa ang mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu. Ikaw espiritong nagpapapipi at nagpapabingi, iniuutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata at huwag ka nang papasok sa kanya. Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinapangisay ang bata at saka lumabas. Naging mistulang bangkay ang bata, kaya't ang sabi ng marami, patay na. Subalit siya'y hinawakan ni Jesus sa kamay at ibinangon at tumindig ang bata. Nang pumasok na si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, bakit po hindi namin napalayas ang espiritu? Sumagot si Jesus,
Ang ganitong uri ng Espiritu ay hindi mapalalayas, kundi sa pamagitan ng panalangin. Brothers and sisters, ito po ang mabuting Panginoon. To God be the glory. Sa ating dalawang kamay, bigay natin balik ang papuri at kalagpagan sa ating Diyos. Purihin ang Panginoon. Purihin natin ang malakas ang ating Diyos. Kayo ba hindi natutuwa na mabuti ang panahon ngayon? Kayo ba naniniwalang may mabuting mangyayari sa inyo ngayon? Siya naniniwala ito sa kamay? Malakas. Kumusta na kayo? Ulitin nyo nga. Okay, sa kamay yun, tatanungin ko kayo. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng bless na bless sa ngalan at salita ni Jesus? Anong ibig sabihin yan? O, aiming kayo ng aiming, hindi nyo alam pala. Okay, sa kamay nyo. Ang ibig sabihin ng sigaw na bless sa ngalan at salita ni Jesus, ito'y sigaw ng mga taong may pananalig na napangyayari ang lahat. Narinig niyo yun? Ito'y sigaw ng mga taong may pananalig na napangyayari ang lahat. Kayo ba'y nananalig na ang lahat na inyong 7 kahilingan mangyayari? Yayabang natin. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Tasang kamay niyo. Mag-isip ka ng isang mahalagang bagay. Sa bilong kontakli, sisigaw niyo malakas. Kung totoong kayo may pananalig na napangyayari ang lahat, ang isisigaw niyo ngayon ay mangyayari nga. Okay, tasang kamay, tingala kayo. Mag-isip kayo ng isang mahalagang bagay. Yung bagay na hindi magagawa ng nanay at tatay. Di magagawa ng mister, di magagawa ng tao, tanging Diyos magagawa. Yung pinakamahirap na ang hingin nyo. Okay, ready na kayo? 1, 2, 3. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Ano si Jesus? Buhay! Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos.
Itaas ang dalawang kamay nyo. Isigaw nyo nga ang salitang pananalig na mapangyayari ang lahat. Tatanungin ko kayo, anong uri ng pananalig ang napangyayari ang lahat? Anong uri ng pananalig ang napangyayari ang lahat? Brothers and sisters, totoo pong may pananalig na napangyayari ang lahat. At ito ang ibig kong tandaan natin ngayong gabi at ibig kong iuwi niyong lahat. At kapag tinaglay niyo ito, lahat na masamang espiritu sa tanahanan niyo, mapapalayas niyo sa pangalan ni Jesus. Naniniwala ba kayong maging yung pinakamasamang tao ay maring baguhin ng Panginoon? Naniniwala ba kayong maging pinakamaraming tayo maaring linisin ng Panginoon? Naniniwala ba kayong maging ang patay na, bubuhayin ng Panginoon? Naniniwala ba kayong maging patay na pag-ibig, bubuhayin ng Panginoon? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Okay, tasa kamay nyo, tatanungin ko kayo, anong uri ng pananalig ang mapangyayari ang lahat? Gusto nyong malaman? Okay, pakinggan nyo muli at aking tutunghayan ang ating mabuting balita. Lagay nyo ang kamay nyo sa dibdib nyo para hindi kayo mangawit. Ayan. Makikinig kayo? Makinig kayo sapagkat pagtapos nito, pagdating nyo sa inyong bahay, subukan nyong gawin ang inyong narinig. At tinitiyak ko sa inyong ang sino mang taong magtataglay ng pananalig na ibabahay ko sa inyo ngayon, tsak yun. Walang hihingin na hindi magaganap. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Yung hindi mapagbabago ng bilangguan, pagbabaguhin ang pananalig na ito. Yung hindi mapagbabago ng magulang, pagbabaguhin ang pananalig na ito. Yung hindi pagbabago ng iglesia, pagbabaguhin ang pananalig na ito. Amen? Kung di nyo kayang baguhin ang buhay ng inyong anak, kamag-anak, asawa, kaaway, at ng inyong sarili, makinig kayo ngayong gabi. Kailangan magbagong buhay tayong lahat. At ang pananalig na ito, kapag ating tinaglay, tsak yun. Magbabago ang lahat. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, lagay sa dibdib kamay niya at makinig kayo. According to Mark chapter 9 verses 14 to 24, Jesus saw a large crowd around his disciples and the teachers of the law arguing with them. As soon as all the people saw Jesus, they were overwhelmed with wonder and ran to greet him. What are you arguing with them about? Jesus asked. A man in the crowd answered, Teacher, I brought you my son who is possessed by a spirit that has robbed him of speech. Whenever it seizes him, it throws him to the ground. He foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. I asked your disciples to drive out the spirit, but they could not. O unbelieving generation, Jesus replied, How long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy to me. So they brought him. When the spirit saw Jesus, it immediately threw the boy into convulsion. He fell to the ground and rolled around, foaming at the mouth. Jesus asked the boy's father, How long has he been like this? The boy's father answered, From childhood. It has often thrown him into the fire or water to kill him. But if you can do anything, take pity on us and help us. If you can, Jesus said, everything is possible for him who believes.
Everything is possible for him who believes. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Immediately, the boy's father exclaimed, I do believe. Help me overcome my unbelief. At agad-agad sumigaw ang tatay ng batang inaalihan ng demonyo ng ganito, I do believe. Help me overcome my unbelief. Lakasan niyo. I do believe. Help me overcome my unbelief. Ngayon, tatanungin ko kayo, anong uri ng pananalig ang mapangyayari ang lahat? Panalangin. Ha? Ulitin ko dito. Sabi ng tatay, if you can do anything, take pity on us and help us. If you can, Jesus said, everything is possible for him who believes. Immediately, the boy's father exclaimed, I do believe. Help me overcome my unbelief. At sinabi ng ama ng binata na inalin demonyo, sabi ng Panginoon, mapangyayari ang lahat sa may pananalig. At wika ng ama, nananalig po ako, tulungan po ninyo ko na mapagtagumpayan ang pag-aalinlangan ko. Anong pananalig mapangyayari ang lahat? Faith that has overcome unbelief. Pananalig na napagtagumpayan ang pag-aalinlangan at di paniniwala. Did you hear me? Ang pananalig na maaring mapangyari niya pag ito'y ating tinaglay, ang lahat ng bagay sa ngalan at salita ni Jesus ay ang pananalig na nagtagumpay laban sa pag-aalinlangan at laban sa kawalan ng paniniwala. Maraming tao ang totoong may pananalig. Subalit ang kanilang pananalig ay walang kapangyarihan sapagkat inaagaw ng pag-aalinlangan. Marami ang nagbalak na dumalo sa pagtitipo natin ngayon, subalit di nakarating sapagkat inagaw ng pag-aalinlangan. Inagaw ng kawalang paniniwala. Amen? Maraming kahilingan na hindi natin tinatanggap ang katugunan sapagkat tinatalo ng pag-aalinlangan. Kaya ang isinigaw ng mama, ang wika niya, Lord, I do believe. Help me overcome my unbelief. Ito ang kailangan natin at ito ang ating idadalangin ngayon na tayo po ay tulungan ng Panginoong mapagtagumpayan ang ating pag-aalinlangan sa kapangyarihan ng salita at pangalan ni Jesus. Mapagtagumpayan natin ang ating kawalan ng paniniwala at tiwala sa kapangyarihan at katapatan ng salita ng Diyos. Nakikinig ba kayo? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, brothers and sisters, bakit hindi napalayas ng mga alagad ng Panginoon ang masamang espiritu ng sandaling yun? Sapagkat napapaligiran ng maraming taong nagbubulong-bulungan. Mga taong nangungutya, nagtatawa, at walang paniniwala na mapalalayas ng mga alagad ang masamang espiritu sa bata. At yung mga alagad naman, na noong mga nakaraang linggo ay tuwang-tuwa sapagkat nagpalayas ng mga demonyo, pumasok na sa kanilang ulo yung kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila. Nagsimula na magyabang. Believe na sila sa kanilang sarili. Ang sabi ng Panginoon, everything is possible to them who believes. Believe. Isigaw nyo. Believe. Ulitin nyo. Believe. Believe sa ano? Believe sa ano? Maraming tao ngayon hindi believe sa salita ng Diyos. Maraming tao ngayon hindi believe sa pangalan ni Jesus.
Maraming tao ngayon na hindi believe sa gawain ng Diyos. Believe sa sarili. Mas believe pa sa sarili. Pag di naman believe sa sarili, mas believe pa sa boyfriend. Pag sinabi ng boyfriend, huwag ka nang dumalo dyan. Hihiwalayan kita. Di na dumalo sapagkat believe sa boyfriend. O kaya believe sa asawa, believe sa asawa. Kaya nanghina sa kanyang pananampalataya. O kaya believe sa kanyang hanap buhay. Believe sa kanyang kaalaman. Believe sa kanyang karunungan. Kaya hindi maunawaan na ang Diyos ay kikilos sa pamagitan ng payong. Did you hear me? Ang mga taong believe sa sarili, believe sa kanyang karunungan, hindi makakakita ng himala sa ngalan at salita ni Jesus. Amen? Ang iba naman dyan, believe sa tangos ng ilong. Amen? Hallelujah. Now, brothers and sisters, sabi ng Panginoong Kristo, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Amen? Tatanungin ko kayo ngayong gabi, anong ibig sabihin ng Panginoon na if you believe? Believe sa ano? Believe sa lakas natin? Believe sa ganda ng babae natin? Believe sa kagwapuhan natin? Hindi ano? Okay. I search the scriptures as I ask, believe in what? Because Jesus said, everything is possible to them who believes. Mapangyayari ang lahat sa sino mang mananalig, maniniwala, at magtitiwala. Ngayon, babahagi ko sa inyo kung sino ang dapat nating biliban. Kung sino ang dapat nating biliban. Kanino tayo dapat magbilib? Kanino? Okay, makinig kayo. Huwag kayong masyadong bilib dyan sa upuan nyo. Pag kayo bilib dyan sa upuan na yan, uuwi kayo hindi magtataglay ng pananalig na ito. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Kayo ba'y bibilib na bibigyan ng Panginoon ng kapangyarihan ngayong gabi? Hallelujah. Ako'y believe sa inyo. Brothers and sisters, pag itong mga ibabahay ko sa inyo, 4 lang ito na dapat natin biliban. Pag ito'y napasa inyo, kayo magtataglay ng pananalig na magagawa ang lahat ng bagay. Pananalig na mapangyayari ang lahat ng bagay. Maniwala kayo? Okay. Hebrews 11 verse 1 says, now faith is being sure of what we hope for, and certain of what we do not see. Faith is being sure of what we hope for, and certain of what we do not see. Ang pananalig na mapangyayari ang lahat ng bagay ay yung nakatitiyak na mangyayari nga ang mga bagay na inaasahan natin sapagkat sinabi ng Diyos. Did you hear me? Ang pananalig na papangyayari, ang lahat ng kanyang kahilingan ay ang pananalig na nakatitiyak. Bagamat di pa nakikita ng kanyang dalawang mata. Nakatitiyak ng kanyang inaasahan, ang kanyang hiniling sa Panginoon ay darating. Darating. Sapagkat ito'y ipinangako ng Diyos. Amen? Kayo ba umaasang darating ang 7 kahilingan niyo? Kayo ba'y umaasang lahat na inalihan ng masamang espiritu ngayon ay palalayain? Yung masamang espiritu ng inggit, masamang espiritu ng sama ng loob, masamang espiritu ng pangungupit,
Masamang espiritu ng chismis. Masamang espiritu ng galit. Kung magalit, nako, magdamag, maghapon, galit. Amen? Iyan masamang espiritu yan eh. Kailangan yan ay mapalayas natin. Kung kayo ay may taglay ng masamang pag-uugali, iyan ay gawa ng masamang espiritu. Sapagkat ang taong kinakasihan at sinasamahan ng mabuting espiritu, walang iba kundi ang espiritu ni Kristo, ay hindi mo makikitaan o mariringgan na mga bagay na hindi kalugod-lugod sa pananaw at pandinig ni Kristo nating Panginoon. Okay. Gusto nyo talagang makalaya sa pagkakagapos na masamang espiritu? Yan ang pinag-umpisa ng away sa bahay. At yan ang pinag-umpisahan ng di pagkakasundo ng mga magkaibigan. Masamang espiritu. Subalit ngayong gabi, sa ngalan ni Jesus, ay pinawawalang bisa ko sa buhay ng tao ang kapangyarihan ng lahat ng masamang espiritu. Amen? At ngayong gabi, inaangking ko na bawat isa sa inyong naparito ay magtataglay ng pananalig na mapangyayari niya ang lahat. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Jesus said, everything is possible for him who believes. My question is, believe in what? First, believe that God exists and He rewards those who seek Him and believes. Believe that God exists and He rewards those who seek Him and believes. Manalig tayong totoong may Diyos. Manalig tayong buhay ang Diyos. At manalig tayong lahat na dumating ngayong gagantimpalaan ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Tasan yung dalawang kamay. Brothers and sisters, ang Diyos nating sinasamba, ang Diyos nating pinaglilingkuran, ang Diyos nating pinag-aalayan ng lahat ng bagay ay isang Diyos na mapaggantimpala. Sa sino man sa Kanya ay mananalig ng lubos at hindi mag-aalinlangan at sa Kanya ay magtitiwala. Kapatid, kahit maliit ang ginawa mo, kahit mahina ang sigaw mo, may gantimpala ka ngayon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Walang uuwi ngayon na walang dalang gantimpala galing sa Diyos. At kung ano ang pinaniwalaan mo, yun na yun. Amen? Aniwala kayo? Okay, makinig kayo, maganda ito. Gusto niyo tuloy ko? Okay. First, Jesus requires that we must believe. Everything is possible for him who believes, he said. And in Matthew 21:22 says, Jesus said, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Did you hear that? Huwag kang magbibilib kay Brother Mike. Huwag kang bibilib dyan sa katabi mo. Lalo sa higit sa lahat, huwag kang bibilib sa sarili mo. Ang daming taong bilib na bilib sa sarili, kaya walang nangyayari sa sarili. Amen? Brothers and sisters, isa ang mahalagang bagay na dapat natin pagtagumpayan kung ibig natin magtaglay ng ganitong pananalig na napangyayari ang lahat. Ang pag-aalinlangan. Ang kawalang paniniwala. Alam mo, sa isang marunong, napakahirap maniwala. Maniwala kayo? Subalit, pakikita ko sa inyo kung paano tayo magtataglay ng ganitong pananalig at paano natin mapagtatagumpayan ang ating mga pag-aalinlangan at kawalang paniniwala. Sister, maniwala kang walang sinabi ang Diyos na hindi niya gagawin. Amen? Hebrews 11:6 says, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards
those who earnestly seek Him. We must believe that God exists. Maski anong sabihan ng demonyo, sabi sa demonyo, oh, totoo bang may Diyos? Bakit naman na niya, hindi ka tinugon? Sabihin mo lang sa demonyo, demonyo, kaya ako hindi tinutugon kasi ikaw singit ng singit. So balit buhat ngayon, huwag ka nang magtanggang sumingit, titirisin kita sa ngalan ni Jesus. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Now, brothers and sisters, kasi ang daming tao nagsisimba, no? Meron pa ako nakilala dyan, araw-araw nagsisimba. Araw-araw. Mahaba pa kung magmagnobina. Subalit, pag uwi sa bahay, kaliwa ka na ng away. Ha? Walang nangyayari sa buhay. Bakit kaya? Kasi, kulang. Sabi nung mama, tatay ng binata na inalihan demonyo, nananalig po ako, Panginoon. Tulungan niyo po ako, bagamat ako'y nagkulang. Nagkulang sa paniniwala. Dahil sa pag-aalinlangang inihasik ng demonyo sa kanyang isip at puso. Doubt and unbelief, brothers and sisters, is the opposite of faith. Doubt and unbelief is the opposite of faith. Kapag tayo po ay nagkaroon ng bahid lang ng alinlangan, huwag ka nang umasa na darating. Sapagkat nakansila na ang prayer request mo. So balit kung ikaw, anumang mangyari, ay laging umaasang darating. Kahit 10 taon na yan, Mrs. na hindi umuwi si Mister, darating ngayon yan. Kahit 10 taon na yan, Mrs. na hindi umuwi si Mister, darating ngayon yan. Amen? Hallelujah. O, taas ang kamay niya. Mayroon ditong matagal nang naghihintay na ligawan. Hallelujah. Sister, sabihin mo ngayon, Lord, I believe. Send someone today. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Antayin mo, sister, may darating. Pag hindi ka nag-aalinlangan, kapag nagtapat sa iyo, sabihin mo na, God, answered prayer ako. Amen? Now, brothers and sisters, we must believe that God exists and that He rewards those who earnestly seek Him, lalo na yaong mga nagtatagumpay laban sa kanilang pag-aalinlangan. Di ko alam kung nakapagpatotoo ngayon. Ang isang kapatid natin na lumapit sa akin noong araw ng Martes o Miyerkules ng umaga. Mayroon ko mga panauhin noong umaga. Ako'y tinangkang bintahan ng kanilang paninda. Hallelujah. Hindi nila ako nakumbense. Sila ang aking nakumbense. Ayon sa ating pananalig at pananampalataya. Amen? At nung ako po'y nagpapaliwanag na hindi ko matatanggap na magtinda ng mga paninda, sapagkat tapos na ako, maraming nagtitinda dyan. Alam niyo itong mga nagtitindang ito, kung bibili ito sa salita ng Diyos, higit na pagpapalain niya ng Panginoon. Amen? Subalit hindi sa believe sa salita ng Diyos, believe sila sa paninda nila. Believe sila sa tinda nila. Makinig ho kayo, brothers and sisters. Pag itong aking inilalako sa inyo, ang inyong tanggapin at paniwalaan, kahit kayo natutulog, may darating na biyaya sa inyo. Amen? And so, inaalok ako nila ng kanilang paninda. Paninda para matulungan tayo rito. Ako pa itatawa-tawa sa harapan nila. So, balit kay gaganda nila. Alam mo, pag maganda, hindi ko mapalis-alis sa harapan ko. Kaya inabot sila mahigit 1 oras .
Ang sabi nila, 1 minuto lang daw. Pakiusap, makapasok sa tanggapan ko, just for 1 minute. Sabi sa akin, nakapasok sila. 1 minute, nakatapos na, wala pa kaming pinag-uusapan. Subalit, hindi bali, sapagkat habang tinitingnan ko sila, lumakalakas ang kutob ng puso ko. Hallelujah. Kaya nang makita nila ang aking pagmumukha, akala nila, sold na ako. Subalit ako'y magsalita, umiyak ng isa sa kanila. Nagsimulang umiyak. Kako, sister, wag kang umiyak. Bagamat di ko tinanggap ang inyong tinda. Sabi niya, hindi po ko umiiyak dahil po dyan sa tinda. Ako po yung umiiyak dahil nakita kita. Purihin ang Diyos. Ayon, kako, anong problema mo? Bakit ka umiiyak? Kako ba ang mukha ko ba ngayong umaga kaiyak-iyak? Ay sabi niya, hindi ho. Sabi niya, ako'y naluluha sa aking nakikita. Kako, bakit ano nakikita mo? Sabi niya, wag niya akong inuunahan. Hindi ganun sinabi niya, nagwapo. Ang sabi niya sa akin, kaya ko'y naiiyak, sabi niya, sapagkat kay ganda mong lalaki. Hallelujah. Ay, pero ang ganda-ganda naman niya. Sabi ko, oy sister, sabi ko, ang ganda-ganda mo, kung binibiro. Wala pa naman dito ang may bahay ko. Kako, anong problema mo? Umiyak kasi malakas, sabi niya, ang mister ko. Ayan, kako, anong niya sa mister mo? Mayroon siyang iba. Sabi niya, kako, sister, wag kang mag-alala. Kalimutan mo ang iba ng mister mo. Basta panghawakan mo ang sinabi ng Diyos. Ang pinagsama ng Diyos ay hindi maaring paghiwalayin ng tao. Brothers and sisters, huwag kayong bibilib doon sa ginagawa ng demonyo. Bumilib kayo sa sinabi ni Kristo. Ano man ang makita ng dalawang mata niyo na laban sa salita ng Diyos, huwag niyong paniwalaan. Ay paano, Brother Mike, kitang-kita ko na. Magkayakap sila. Sabi ko sa kanya, huwag mong titingnan yun. Hallelujah. Ay paano niya, kitang-kita ko na nga. Kako, huwag kang magagalit. Magpasalamat ka pa nga. Bakit niya? Sabihin mo, salamat sa Panginoon, mayroon pang ibang nakakagusto sa mister ko. Amen? Hallelujah. Ba't ka patatalo sa demonyo? Amen? Walang anak ng Diyos na natatalo at naagawan ng mga demonyo. Amen? Tatanda sa kamay nyo. Mga sister, makinig kayo. Kung totoong kayo ay pinagsama ng Diyos sa tamang paraan, kahit 5 taon na 10 taon ang iniwang ka, umasa kang magbabalik. At sa kanyang pagbabalik, dadalhin niya ang tagumpay. Amen? Pagkatapos may pumalit na naman. Nakipagkwento naman sa akin. Pakinggan niyo ito sapagkat ito po ay ayon sa ating mabuting balita. Yung binata na inalihan ng demonyo, pagkatapos na mapalaya sa kamay ng demonyo, inilugmok, itinapon ng demonyo muna at nagmistulang bangkay. At sabi ng mga tao, patay na. Patay na ang bata. Talagang tingin nila, patay na talaga. Namumutla na. Puting-puti na. Hirap na mulang pagkabata, mulang isinilang, ginapos ng demonyo. Subalit, ano ang ginawa ni Jesus? Dinampot, hinawakan sa kamay, itinayo, at nakatayo ang bata, at nakalaya. Narinig niyo yun? Taas ang kamay niyo, brothers and sisters. Pakinggan niyo po, ulitin ko pang salitang ito. Nang ang bata ay mistulang patay na iniwan ng demonyong umalis sa kanya ng mahabang panahon. Kita ng maraming tao, kita ng tatay niya, patay sa harapan nila. Wala nang buhay. Subalit si Jesus, iba. Inunat ang kanyang kamay, inabot ang kamay ng batang patay, ibinangon at itinindig, at muling nagkaroon ng buhay. Narinig niyo? Muling nagkaroon ng buhay.
Taas ang kamay nyo, kinig kayo. Ito ang hiwaga ng mabuting balita ni Jesus. Ito ang hiwaga ng pangalan ni Jesus. Ito ang hiwaga ng kamay ni Jesus. Ang hinahanap ni Jesus at dinadampot ni Jesus ay ang mga buhay na wala ng kabuhay-buhay. At kapag nahawakan ng kamay ni Jesus, nagkakaroon ng bagong buhay. Did you hear me? Makinig kayo. Lagay ang kamay niyo sa dibdib niyo. Makinig kayo at gawin niyo ang bawat iutos ko sa inyo. At umaasa kayong sa bawat kilos niyo, may himalang gagawin si Kristo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And so, brothers and sisters, ngayon linggo, ako po'y pagod na. Di ko malaman kung ako'y titigil na. Subalit, totoong ang Diyos ay laging nakatingin at alam ang ating niloloob at ang ating pakiramdam. Nagpapadala siya ng magagandang bagay. Sumuli, may dumating sa akin isang maganda. Hallelujah. At nagsimula na magkukwento sa harapan ko. Ang wika niya, Brother Mike, nung di ko pa niya kilala si El Shaddai, ang buhay ko niya ay mistulang wala na. Kaaway ko na ang nanay, kaaway ko na ang tatay, kaaway ko na ang aking asawa, kaaway ko na maging ang aking kapitbahay, ang aking mga kapatid, wala nang pumapansin sa akin. Ako'y inaway na nilang lahat. At halos wala na akong makain. At ng aking mga anak. Subalit, isang gabi ako'y nagbukas ng television at napanood ko po ang playback ng El Shaddai. Doon ko narinig ang paanyaya ng Panginoon. Ako sa simula niya ay nag-alinlangan. Subalit pagkaraan ng ilang linggo, muli kong nabuksan at tinawag niyo ako at ang wika niyo sa akin, ikaw, sister na wala ng pag-asa sa buhay, ikaw na nagtatangka ng magpakamatay, tigilan mo yan at pumunta ka sa gawaing ito. Noon ay nasa Luneta pa tayo. Nagpilit daw siyang pumunta roon at pagdating niya roon, titingin-tingin siya sa kanyang mga katabi para mga sira mga ito. Wika niya. Pag sinabing taas ng kamay, tataas ng kamay. Pag sinabi niyang tatalon, tumatalon. Hindi daw siya sumabay ng araw na yon. Umuwi siyang lupaypay pa rin. Subalit muli siyang tinawag. At nasa kanyang pagbabalik, siya po ay nagdesisyon na anuman ang gawin ng kanyang katabi ay gagawin din niya. Kaya nung naroroon siya, ang unang narinig niya ay ang tumalon ng 15. Tumalon ng 15. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. At nang siya'y makatalon ng 15, nagsimula ang bagong sigla ng kanyang buhay. Nagsimula siyang umasa na mayroon mangyayari sa kanyang buhay. Nabuhay ang kanyang pag-asa. Bagamat siya noon ay walang-wala. Subalit, sa kanyang pahayag ang wika niya, Brother Mike, kaya po niya ako naparito upang magpasalamat sapagkat kung paano ako noon ay walang-wala. Wika niya. Pagkatapos na aking iwan ang aking pag-aalinlangan sa aking pananampalataya at ako'y nanalig na lubos. Wika niya, kumilos sa aking buhay ang Panginoon. Ako niya ngayon ay hindi na naglalakad. Ako niya ngayon ay nagdadrive na ng sarili kong Mercedes-Benz. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Biro mo yan? Mula sa kadilakad, ngayon siya po ay naka-Mercedes-Benz na. Sino sa inyo ang ibig umuwi naka-Mercedes? Hallelujah. Purihin natin Panginoon. Purihin ang Diyos. Sino sa inyo ang ibig magkaroon ng kotse na bago? Hallelujah. O, taas sa kamay, taas sa kamay. Okay. Taas sa kamay nyo. Sabihin nyo, Panginoon. Sabihin nyo, Panginoon.
nananalig po ako na lahat kong hihilingin ngayon ay ibibigay mo. Tulungan mo lang ako na mapagtagumpayan ang pag-aalinlangan ko. Naniwala kayong tutulungan kayo ng Panginoon? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And so, brothers and sisters, these stories are true. Ang lahat na aking binabahagi sa inyo ay totoo. Loobin nawa ng mga itong pinukwento ko, di ko binabagit ang pangalan na sila mismo ang tumayo sa harapan ninyo. Sabi ng isang kakilala ko, binabayaran mo lang yan. Para magpatotoo dyan. Kako, ang dami naman na bayaran yan. Ano? Now, brothers and sisters, kapag tayo ay nanalig na totoong may Diyos, na nakakaalam ng lahat ng ating pangailangan, totoong may Diyos na nakalaang tumulong sa atin, Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagkakalob ng lahat ng ating makailangan, Diyos na nagliligtas sa atin, tsak yun, gagantimpalaan tayo ayon sa kanyang pangako. Isigaw nyo, gantimpala. Okay. Ibig nyo bang gantimpalaan talaga ngayon? Okay. Unang hakbang, you must believe deep inside your heart without any doubt that God exists. Totoong may Diyos na nagpapasikat ng araw sa umaga. Totoong may Diyos na nagpapapatak ng ulan. Totoong may Diyos na may likha ng langit at lupa. Totoong may Diyos na magliligtas sa atin sa gutom, sa sakuna, sa karamdaman, sa kasalanan, at sa lahat ng bagay. Kung mananalig lang tayo. Tatalungin ko kayo, kayo ba'y nananalig? Do you believe that God exists? Do you believe that God rewards those who earnestly seek Him? Then you will receive your reward tonight. You will receive your reward tonight. Second, believe in the miracles that the name in the word of Jesus Christ is able to do. Okay. May mga taong totoong naniniwalang may Diyos. May mga taong totoong naniniwalang magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Subalit hindi siya naniniwalang may himala pang ginagawa ang Diyos ngayon. Lalo na yung masyadong marurunong. Subalit kapatid, makinig ho kayo, sino man kayo nakikinig ngayon, gumagawa ng himala ang Diyos hanggang sa ngayon. Narinig ko kanina ang nagpatotoo doon sa nangyari doon sa Cunita Astrodome, di ba? Ang kanilang tatay na may karamdamang kanser, ilang araw na sa hospital. Anong ginawa ng gabing yun? Sa pamagitan lang ng ano yung hawak niya? Tissue. May hawak ba kayo ngayon? Yung hawak nyo, huwag kayong dududukot, yung hawak nyo ngayon. Taas yung hawak nyo ngayon. Ayan, wagayway nyo ang hawak na yan. Kayo ba'y naniniwalang sa pamagitan ng mga hawak nyo, gagawa ng himala ang Diyos? Do you believe that with those little articles, God will perform mighty miracles indeed? Okay. Lagay nyo sa ulo nyo, mapanyulito nyo. Buksan nyo. Ayan. Takip nyo na parang belo ang panyulitong yan. Ayan. Close upin nyo ng camera para makita naman sa television. Kay gagandang pagmasda ng mga taong marunong sumunod sa utas ng Diyos. Makinig kayo, mga sister. Napakagandang kaugalian ng unang panahon ng mga babae sa loob ng Santa Misa ay nakabilo. Buhat ngayon, kapag kayo'y sumasama sa Santa Misa, gamitin nyo ang panyong yan bilang bilo. At paniwalaan nyo sa pamagitan ng panyong yan, kagaya ng panahon ni San Pablo Apostol, gagawa ng himala ang Diyos sa buhay niyo. Patungan ng kamay nyo ang inyong mga ulo. Sa dakilang pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng pangalang ito, ayon sa pangako ng Diyos, pinawawalang bisa ko ngayon ang lahat ng inyong kawalang paniniwala.
Pinawawalang bisa ko ngayon ang lahat ng inyong pag-aalinlangan sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus at ng kanyang salita. At sa dakilang pangalan ni Jesus, anumang uring karamdaman taglay niyo mulang ulo hanggang talampakan, ngayon din ay pinalalaya. Ngayon din ay pinalalaya. Just close your eyes right now. Now, I would like you to think of someone. Mag-isip kayo ng isang taong ibig niyong abutin sa mga sandaling ito ng biyaya at kapangyarihan ng pananalig na walang pag-aalinlangan. Kahit sila po ay nasa isang sulok ng daigdig. Bibilang kung 3, isisigaw niyo ang kanyang pangalan. At sa inyong pagsigaw, umasa kayong anuman ang kanyang kalagayan, siya'y palalayain. Umasa kayong anumang taglay niyang karamdaman, siya'y pagagalingin ng ating Panginoong Hesus. Bilang gantimpala sa ating paghahanap sa Kanya, bilang gantimpala sa ating pagsasaliksik ng Kanyang kabutihan at kapangyarihan, upang ang Diyos na ito na hindi nakikita ng ating dalawang mata ay maranasan natin ngayon. 1, 2, 3. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Okay. Hayaan nyo ang panyo dyan sa ulo nyo. Ayan. Patungan ng kamay nyo. Okay. Kayo ba'y totoong nagmimithing magtaglay ng pananalig na mapangyayari ang lahat? Okay. First thing to do if you want to possess this faith that makes everything happens is to believe that God exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Second, you must believe in the miracles that the name in the word of Jesus Christ is able to do. Paniwalaan natin na ang salita ni Jesus at ang kanyang pangalan ay nakagagawa at gumagawa at patuloy na gumagawa ng mga himala sa buhay ng taon sa kanya'y nananalig at nananampalataya. John chapter 14 verse 11 says, Jesus said, "Believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me," or at least believe on the evidence of the miracles themselves. Or at least believe on the evidence of the miracles themselves. Brothers and sisters, ang mabuting balita natin ay tungkol po sa batang inaalihan at inaalipin ng demonyo. I remember in 1990, doon sa ating tanggapan sa Morsol, may isang babaeng dinala sa ating pagtitipon sa ating prayer meeting na mahabang panahon ng inaalihan ng demonyo. Para daw siyang sinisigaan at binubuhusan ng tubig kapag inaatake siya. At humarap sa akin. At pagharap niya sa akin, lumabas ang kanyang dila na maitim hanggang pusod. At mamaya-maya siya po ay itinulak ng demonyo, nagpaligid-ligid sa aking harapan na parang barilis na sinipa mo. At mamaya bumalik ulit sa harapan ko at umiikot ang kanyang mata at lumabas ang kanyang dila. Madalas ko na itong kwininto. Nagpapasimula pa lang tayo noon. At ang wika niya sa harapan ko na naglilibang wika niya, "Ha!" Ang sabi ko rin sa kanya, "Hakarin." Hallelujah. Akala niya matatakot niya ako. So balit ang ating mga kapatid, ang bibilis nila. Tinasagad nila ang kanilang kamay. Kapag nakataas ang ating kamay, brothers and sisters, sa ngalan ni Jesus, di man tayo magwika ng anumang bagay kapag itinas nyo ang kamay nyo at kayo nagpuri sa Panginoon. Ang mga demonyo na gumagapos sa katawan ng tao ay lalayas. Sapagkat kapag nagkaisa ang isa o dalawa o tatlong nagkaisang manalangin sa pangalan ni Jesus, at isinigaw ang pangalan ni Jesus. Lakasan nyo. Yan ang ginawa namin noon. Muli siyang inilugmok ng demonyo. At mulang umikot at pagharap sa akin, biglang tumayo at ang wika niya, "Salamat kay Jesus." Sapagkat siya po'y pinalaya ng ngalan ni Jesus. And so, brothers and sisters, our faith is a victorious faith.
This is the kind of faith that makes everything possible. A victorious faith. Faith that has overcome doubts and unbelief. Pananalig na pagtagumpayan ang pag-aalinlangan at di paniniwala sa pangalan at salita ni Jesus at sa mga himalang ginagawa ng Panginoong Hesus. Our Christian faith in our Catholic faith is a victorious faith. Did you hear me? Our faith in the Lord Jesus Christ is a victorious faith. Ang sabi ng Panginoong Kristo, in this world you will have troubles, but be of good cheer. I have overcome the world. Napagtagumpayan na ng Panginoong Kristo ang sanlibutan ito. Napagtagumpayan ng Panginoong Kristo ang lahat ng kahirapan. Napagtagumpayan ng Panginoong Kristo ang lahat ng panulokso ng diablong ito, ng pang-aalipin ng diablong ito. Si Jesus noong nakaraan, siya pa rin ngayong gabi, siya pa rin. At alam niyo, brothers and sisters, we are more than conquerors. Tasin niyo ang dalawang kamay. We are more than conquerors because the author and perfecter of our faith is Jesus Christ Himself. He who have conquered the world. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one will hurt us for me. He was us for me. Serve the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And so, brothers and sisters, faith that makes everything possible is faith that overcomes unbelief in doubt. It is called a victorious faith. Sabihin nyo nga, victorious faith. Alam niyo ibig sabihin ng victorious faith? Pananalig na laging nagtatagumpay. Pananalig na laging nagtatagumpay. Amen? Natandaan nyo na maging ang kamatayan ay napagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus. Kaya't sa pangalan at salita ni Hesus ay walang imposible. Third, the third thing to believe is believe in the promise that whatever you ask in prayer in the name of the Lord Jesus Christ, He will do it. Narinig yun? Believe that whatever you ask in prayer in the name of the Lord Jesus Christ, He will do it. Paniwalaan natin na anumang hingi natin sa ating panalangin sa pangalan ni Jesus ay gagawin niya. Narinig yun? Gagawin niya. Alam niyo kung bakit? Sapagkat kapag ang Diyos ay nangako, ginagawa niya. Did you hear me? And you listen to this promise. According to John chapter 14, verses 12 to 14, Jesus said, I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than this, because I am going to the Father. And I will do whatever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Narinig niyo yun? Ang sabi ng Panginoong Kristo, katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang sino mang sa akin ay mananalig at mananampalataya, magagawa niya ang lahat ng ginagawa ko at higit pa rito. Bakit higit pa rito? Sapagkat wika niya, ako po'y aakyat sa tabi ng aking Ama. At anumang hingin nyo sa aking pangalan, wika niya, gagawin ko. Did you hear that? Anumang hihingi natin, gaano mang kahirap yan, gaano mang imposible yan, kapag tayo ay hindi nag-alinlangan at ito'y ating hiningi dahil sa pangalan ni Jesus at ayon sa kanyang pangako. Kapatid ko, maniwala kayo sa hindi din. Ngayon din, gagawin ng Panginoon para sa inyo. Amen? So, three things. If you want to possess faith that overcomes
faith that makes all things possible. First, you must believe that God exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Second, you must believe that God makes miracles. You must believe in the miracles that Jesus did and is doing up to now. You are a miracle. I am a product of God's miracle. And God is doing His miracles every day. Every minute of the day, we receive miracles. Countless miracles. We don't just realize them. Di lang natin masyadong napupuna sapagkat believe tayo sa sarili. Believe tayo sa ating karunungan. Believe tayo sa ating katayuan sa lipunan. Believe tayo sa ating mga pinag-aralan. Kaya din natin maunawaan yung magagandang bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Narinig niyo yun? So balik tandaan niyo ito. Ituturo ko rin sa inyo kung paano natin mapagtagumpayan ang ating pagbibilib sa sarili natin. Kung paano natin mapagtatagumpayan ang pag-aalinlangan at di paniniwala sa salita at pangalan ni Jesus. Napakagandang pangako, di ba? Wika niya, I tell you the truth. He who has faith in me will do the things I've been doing and even greater things than this. Which is happening now. Nangyayari sa atin ngayon. Amen? Sa inyong pag-uwi, tandaan nyo ang inyong panyulitong yan na tinaas at pinatong sa inyong ulo. Susundan niya ng tanda at himala sa ngalan ni Jesus. Huwag kayong bibilib yan sa panyulito. Walang kapangyarihan yan. Bumilib kayo sa kamay, sa pangalan at salita ni Jesus na gagamit ng panyulitong yan. Amen? Ito ang ating Diyos. Ayon sa nasusulat, siya'y gumagamit ng mga bagay na maliliit at walang kwenta sa paningin ng marurunong sa mundo. God uses the small things and the best things of this world to confound the wise and the mighty. To confound the wise and the mighty. Upang yung masyadong matatalino at bilib na bilib sa sarili ay matulala sa ginagawa na himala ni Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Biro mo ito, sabi ng Panginoon, I tell you the truth, anyone who's faith in me will do what I've been doing. He will do even greater things than this because I am going to the Father. And I will do whatever you ask in my name. You ask me for anything. Sigaw nyo, anything. Anything. Laksan nyo. Anything. Alam niyo ibig sabihin ng anything? Kahit anong bagay. Amen? Kahit kotse, hingin nyo nga, ibibigay sa iyo. Kahit anak, ikaw ay sisinta na, bibigyan ka pa. Amen? Aniwala ba kayo? Kaya, mag-isip na kayo ng anything. Okay, sa kamay nyo. Sa kamay nyo. Makinig kayo. Tahimik muna kayo, may sabihin ako. Kadalasan, ito po ang pagkakamali natin. Tatanungin mo yan. Sister, anong gusto mo? Ang sagot, kahit ano. Malabo ho yun. Malabo ho yun. Kung dumating kung kahit ano, delikado ho yun. Baka kung ano ang dumating sa iyo. Amen? Kailangan pag tinatanong kayo, sabihin nyo ang ibig nyo. Okay, taas ang kamay nyo. Tumingala kayo. Mag-isip muna kayo sapagkat tatanungin ko kung anong ibig nyo. Ang isisigaw nyo yung ibig nyo, ha? Okay. Isip kayo. Anong ibig nyo? Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, tasa kamay nyo. Alam nyo, iilan lang yung tatanggap ng ibig nila sapagkat iilan lang yung sumigaw eh. Nung ibig nila eh. Amen. Yung iba, sabi ko isigaw yung ibig nila, alam mo ginawa, tinasang kamay at saka tumawa lang. Hallelujah. Okay. Now this is the fourth. Yung pinagaga ko sa inyo. Taas ang kamay nyo. Ang kamay nyo.
Ulitin ko, kawawa naman kayo kung umuha kayong pan Ulitin ko. Ito yung pang-apat kasi. Tatanungin ko kayo kung anong ibig nyo. Maghanda kayo. Isisigaw niya ng Panginoon ko ng ibig, sa Panginoon ko ng ibig nyo. Ito yun Fourth, believe and do not doubt that whatever you see, whatever you speak, whatever you shout, whatever you call, if you do not doubt, it will happen to you. Did you hear me? Okay, sa kamay makinig kayo. Makinig kayo dito. Kung ibig nyong mangyari ang lahat ng inyong kahilingan, believe and do not doubt that what you say, or what you speak, what you proclaim, what you shout, what you call, will happen, and it will happen to you. Amen? Okay. Tasa kamay nyo. Pakinggan nyo to. Mark 11, chapter 11, verse 22-23 says, have faith in God, Jesus said, I tell you the truth, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. Sabi ng Panginoon, manalig kayo sa Diyos. Tandaan nyo ito. Kung kayo ay mananalig sa Diyos, anumang sabihin nyo, anumang wikain nyo, anumang tawagin nyo, kung hindi kayo mag-aalinlangan, mangyayari ito sa inyo. Amen? Okay, tasang kamay nyo. Malapit na ang Pasko. Okay. Mag-isip kayo na ibig yung dumating sa buhay nyo bago dumating ang Pasko. At bibilangan ko ng 3, siguruhin nyo na hindi kayo mag-aalinlangan. Tatandaan nyo, pag sinigaw nyo at di kayo nag-aalinlangan, darating! Amen! Hallelujah! Okay. Okay, nag-iisip na kayo. Mag-isip kayo isang bagay na maganda na ibig nyo dumating bago dumating ang araw ng Pasko. Nandyan lang yan Sabi ng Panginoon, tatawagin lang natin Pag hindi tayo nag-aalinlangan sa tinawag natin, huwag kayo mag-aalinlangan. Kung nawawala si Juan, tawagin nyo si Juan. Pag hindi kayo nag-aalinlangan, darating si Jose. Amen. Handa na ba kayo? Okay. Tasa kamay. Kayo dyan, sasama rin. Okay. Okay. Isipin mabuti. Huwag magkakamali ang bibig na yan. 1, 2, 3. Pasko na, sinta ko. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Nasa kamay nyo. Sabihin nyo, Lord, I believe. Help me overcome my unbelief. Okay. Tuturo ko sa inyo how to overcome doubts and unbelief. Sa totoo lang, lahat tayo minsan ay nag-aalinlangan. Amen? Kamayan mong katabi mo, sabihin mo, buhat ngayon, hindi ka na mag-aalinlangan. Anong sagot? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Kasang kamay nyo, meron akong ipagbibilin sa inyo. Simula Sabado, November na, di ba? So, November 6, ang unang Sabado ng November, ang ating gawain ay sa Lunita. Sumulang November 6, lahat ng ating gawain ay sa Lunita. Okay.
After 2 Saturdays of November, ako po ay aalis muna sandali at babalik pagkatapos na ng Pasko. Payag kayo? Oh, hindi bali. Babalik ako bago magpasko. Okay. Nasa kamay nyo. Kayo ba'y naniniwala sa sasabihin ko mangyayari sa inyo? Sapagkat kayong ngayong gabi ay nanalig at nanampalataya na totoong may Diyos at siya'y nagbibigay gantimpala, nanalig at nanampalataya na gumagawa ng himalaan Diyos hanggang sa kasalukuyan sa ngalan ni Jesus. Nanalig at nanampalataya na anumang inyong sabihin at wikain ay gagawin ng Panginoong Hesus. Kung ganon, simula sa Sabado, November 6, mag-drawing ho kayo ng karwahe. Karwahe. Okay? Laki-lakihan nyo na ang karwahe nyo. Lalagyan nyo tuwing Sabado ng 3 bagay na ibig nyong ihatid sa inyo ng Panginoon bago mag-araw ng Pasko. Narinig niyo yun? Okay. Sapagkat ako po ay mawawala ng 2 linggo. So yung 2 Sabado, November 6 and November 13, bali 3 bagay nang ilalagay natin sa ating karwahe. Yan 3 bagay na yan ay imported. Narinig niyo yun? Ay ilagay niyo doon ang bagay na imported. Ibig sabihin, galing sa malayong lugar. Kung ibig nyo ng Amerikano, ilagay nyo doon ang Amerikano. Imported yan. Amen. Kung ibig nyo ng Arabo, ilagay nyo ang Arabo doon. Imported yan. Amen. Dodrawin nyo yan sa malinis na papel, tapos ilalagay nyo sa ating Miracle Seed, Faith, and Beloved. Sa lunita yan, ha? Sa araw ng Sabado, November 6. At alamin natin kung anong gagawin na naman natin sa susunod na Sabado. Basta araw Sabado, November 6, magawa ho kayo ng magandang drawing na karawahe. Lakayan yung karawahe para makapasok doon yung Amerikano. Basta mag-isip kayo ng bagay na galing sa malayong lugar. Huwag nyo lang isipin kung sino magpapadala sa inyo. Basta paniwalaan nyo, may magpapadala sa inyo. Amen? Nasa kamay nyo. Alam nyo, marami nagagalit sa akin. Bakit may tinuturo ko yung puro sa kabutihan natin dito? Kasi, iyan ang kalooban ng Diyos. At iyan ang pananampalatayang ibig ng Diyos. Yung pananampalatayang para sa bata. Wala nang inaasahang magbibigay sa kanya lang kailangan niya, kundi ang Diyos. Amen? So, November 6, sa lunita tayo, ha? Gawin yung magandang karwahe. At saka, siyempre may humihila sa karwahe, ano? Ayan. Ano ang humihila sa karwahe? Ano, kabayo? Hallelujah. Ganito. Makinig kayo. Taas ang kamay nyo. Makinig kayo. Okay. Isigaw nyo karwahe. Ang idodrawing nyo sa harapan ng karwahe ay kalabaw. Kaya ang hihila ng karwahe nyo. Kalabaw. Pilipinong-Pilipino yan eh. Amen? Alam nyo kung bakit kalabaw? Para kahit malaki ang kailangan nyo, mahila ng kalabaw. Amen? Hallelujah. At pagkatapos, taas kamay nyo. Titinan ko ang mga papadalan nyo yan eh. Pagkatapos, mag-drawing kayo doon sa ibabaw ng kalabaw ng isang tao. Na nakasakay sa kalabaw. Bahala na kayo kung anong itsura ng taong yun. Siguruhin nyo lang na yung tao idodrawing nyo, alam yung bahay nyo. Baka kung sandaan, dalhin yung karwahin ninyo. Amen? Okay, tasa kamay nyo. Sabihin nyo, Brother Mike,
Anong pakulo ito? Ito'y pakulo ng taong may pananalig na mapangyayari ang lahat. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, sa kamay nyo. Makinig kayong may mga problema sa asawa nyo. O problemang hindi magkasawa. Isakayin nyo na sa karwahe nyo ang mister nyo. Amen? Hallelujah. Animala kayong mangyayari yan. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Now, lagay ang kamay sa dibdib nyo. Ang tanong ay, paano tayo magtatagumpay sa ating pag-aalinlangan at di paniniwala o kakulangan ng paniniwala? How can we overcome our doubts in unbelief? Brothers and sisters, this we must overcome. If you want to see signs and wonders of your faith, you must truly overcome your doubts in unbelief. Kung ibig niyong makakita ng mga tanda, himala at kababalaghan ng inyong pananalig at pananampalataya, tahasang sinasabi ko sa inyo, ang unang dapat niyong pagsikapang mapagtagumpayan ay ang inyong pag-aalinlangan at di paniniwala. Amen? Okay. Gusto niyong malaman kung paano magtagumpay sa pag-aalinlangan? First, the first thing we must do if we are to overcome our doubts in unbelief is and be able to possess a victorious faith, faith that makes everything possible, is to change our attitude in life. Ulitin ko, kung ibig nating magkaroon o magtagumpay laban sa ating mapag-aalinlangan at kakulangan ng paniniwala at pananampalataya, baguhin natin ang ating paniniwala sa buhay. Let's change our attitude in life. Isigaw nyo, attitude. Ito ang unang hakbang para magkaroon tayo ng pananampalatayang nagtagumpay sa pag-aalinlangan at di paniniwala, ang ating baguhin ang ating sariling paniniwala sa buhay. Amen? Philippians chapter 2 verse 5 to 8 says, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Dapat ang ating maging attitude o paniniwala sa buhay ay makatulad ng attitude at paniniwala ng Panginoong Hesus. Ano ba ang ginawa ng Panginoon upang mawala sa kanyang agam-agam at pag-aalinlangan? Alam niyo ang ginawa ayon sa nasusulat, bagamat si Jesus at kilala niya ang kanyang sariling siya ay Diyos at totoong Diyos, hindi niya inangkin ang kanyang pagka-Diyos, bagkus hinubad niya. It says, your attitude should be the same as that of Christ Jesus, so being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. Brothers and sisters, para natin masunod, mapaniwalaan ang salita at kapangyarihan ng salita ng Diyos, dapat ay iwan natin ang ating mga sariling paniniwala. Itabi natin ang ating mga natutuhan. Itabi natin ang ating mga pinaniwalaan. Kung tayo ay believe na believe sa ating pinag-aralan, sapagkat tayo may master's degree, may doctor's degree, may marriage degree, at may third degree. Alay, itabi na natin yan. Itabi natin lahat yan. Kalimutan natin lahat yan sapagkat yan ay lalaban sa ating pananampalataya. Di natin maunawaan mga simpleng bagay na ginagawa ng Diyos. Tatawagin natin yan superstition. Superstitious. Alam niyo ang ibig sabihin ng superstitious? Extra belief on something we do not see. Yan ang ibig sabihin yan. Kung di nila nalalaman. Tininan ko po sa diksyonaryo ang bagay na yan. Bakit hindi nila mapininiwalaan ang simpleng pagkilos ng Espiritu ng Panginoon? Dahil sa laki ng kanilang tiwala sa kanilang degree. Dahil sa laki ng kanilang tiwala sa kanilang pinag-aralan. Kaya di nila mapaniwalaan na maaring gumawa ng himalaan Diyos sa kanilang buhay.
Kung ibig niyong ito'y mapagtagumpayan ang ating mga pag-aalinlangan, kalimutan natin ang ating sarili. Amen? Itabi na natin yung ating masyadong bilib sa sarili. Amen? Gayahin natin ang Panginoon. Ang attitude ng Panginoon. Yung attitude. Yung paniniwalang Panginoon. Alam mo ang paniniwalang ng Panginoon, pinaniwalaan niyang siya'y alipin lamang. Sigaw niyo, alipin lamang. Ang isang alipin ay naghihintay lang ng utos ng kanyang Panginoon. Kung ano ang iniutos ng kanyang Panginoon, siya ang kanyang ginagawa. Pinaniniwalaan niya. Iyon ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Kung ano ang inutos at niloob at plinano ng Diyos Ama para sa kanya, iyon ang kanyang ginampanan. Itinabi niya ang kanyang katangian bilang Diyos. Inangkin niya ang katangiang bilang isang alipin upang hindi mahirap umunawa ng ipag-uutos ng Diyos Ama. Kaya't nasunod niya ang lahat na pinag-utos ng Ama. Nagpakababa siya at naging masunurin sa salita ng Diyos. Masunurin sa plano ng Diyos. Masunurin sa pangako ng Diyos. Amen? Hanggang kamatayan sa cross. Amen? So, kung ibig nyo magtagumpay sa inyong mga pag-aalinlangan, limutin nyo na kung sino kayo. Ako, na minsan kakalimutan ko ang pangalan ko. Amen? O totoo yan, kasi pag medyo masyado tayong protective sa ating sarili, in fact, this is now the problem of our country. Ito ang suliranin ng ating bansa. Masyado tayong protective sa ating sarili. Masyado tayong mayabang sa ating sarili. Wala naman tayong magagawa. Amen? Tingnan nyo, masyado tayong ingat na ingat sa ating mga lupain. Wala naman tayong lupa. Amen? So, balit, brothers and sisters, kung ang mentality ito, ang attitude na ito ng Pilipino ay ating babaguhin, tayo po ay makikipaghalubilo sa iba't ibang bansa. Huwag tayong matatakot na tayo ay mawawalan, kundi tayo ay higit na magkakaroon. Kapatid, ang lahat ng ating bibitawan na ating iniingatan, ibabalik sa atin ng ating Diyos ng hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Magsisimula na akong mangampanya ngayon para pagdating ng 2004, presidente na ako. Purihin natin ang Panginoon. Gusto nyo? Sinong gusto ako yung maging Pangulo? Wala, di magbabago ang bansa natin talaga. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So brothers and sisters, if we are to possess faith that overcomes doubt and unbelief, we must change our attitude. Baguhin natin ang ating paniniwala sa buhay. Tularan natin si Jesus. Alam niyo, ang paniniwala ng Panginoon, walang talo. Walang talo. Patay na ang paniniwala niya, buhay pa. Naniwala kayo? Imposible na sa tingin ng tao, ang paniniwala pa rin pang Jesus, posible. Amen? Kapag ito ang ating ginawang attitude, tsak yun. Tsak yun. Magtataglay tayo ng pananalig na mapangyayari ang lahat ng ating kahilingan. Purihin ng Diyos. Now, brothers and sisters, what kind of attitude ang tinanggap at inangkin ng Panginoon? Yung attitude na kapag sinabi ng Diyos, let it be done unto me. And that was also the attitude of the Blessed Virgin Mary. Kaya po siya tinatawag na blessed among women. Babaeng pinagpala sapagkat nagkaroon siya ng attitude na katulad ng Panginoong Kristo na kapag sinabi ng Diyos, ang sagot ni Virgin Mary, be it unto me as you have said. Mangyari sa akin kung ano ang sinabi mo. Amen? Iyan ang pananalig na walang pag-aalinlangan. Pag sinabi ng Diyos, magbigay ka at ikay bibigyan, hustong takal, siksik, liglig at tumapaw. Kapatid, magbigay ka na. Narinig mo yun? Magbigay ka na. Pag sinabi ng Diyos, magpatawad ka at ikay kanyang patatawarin, magpatawad ka na. Amen? Pag sinabi ng Diyos, humingi ka at ikay bibigyan, humingi ka na. Ang sagot lang natin, be it unto me, Lord. Sabihin nyo.
Ibig sabihin yan, mangyari sa akin, Panginoon, ang ayon sa iyong sinabi. Amen? Taas ang kamay nyo. Sabihin nyo, mangyari sa akin, Panginoong Hesus, ang ayon sa iyong sinabi. Naniwala kayo? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sigaw nyo ulit, attitude. It is an attitude of belief, not unbelief. Attitude ng paniniwala at pananalig, hindi ng pag-aalinlangan. Let us remove all kinds of doubts in our life. Iwan at itabi natin, limutin natin ang lahat na ori ng pag-aalin sapagkat yan po ay sa dyablo. Hindi sa Panginoon yan. Iyan ang inihasik sa atin ng dyablo. Sabi ng dyablo, ano kaya? Pupunta ko? Hindi pupunta. Sabi ng dyablo, maniwala ka dyan. Binubula ka lang yan. Kapatid, sino ang pakikinggan mo? Si Jesus o ang dyablo? Sino ang makikinig kay Jesus sa kamay? Magkataglay kayo ng pananalig na mapangyayari ang lahat sa inyong buhay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Second thing to do if we are to overcome our doubts and unbelief is to change or renew our mindset. Sige nyo, mindset. Kung ibig natin mapagtagumpayan ang pag-alinlangan at kawalang paniniwala, baguhin natin ang ating direksyon ng isip. May isip ba kayo? Sino may isip? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, listen to this. If we are to overcome our doubts and unbelief, we are to change or renew our mindset from a mindset that conforms to the world, to the pattern of this world, to a mindset that conform to the Word of God. Mindset, yung ating palaisipan, na kung anong nakikita nating oso sa ating paligid, iyon ang ating ginagaya. Kung osong walang damit ang kabilang dibdib, yun ang ating ginagaya. May tinamaan ba? Amen? Kung osong lalaki sa lalaki nagpapakasal, ginagaya natin. Hallelujah, tinamaan siya doon. Kung osong babae sa babae nagpapakasal, ganun din ang ginagawa. Hallelujah. Baguhin na natin yan, kapatid. Ang mindset na yan. Hindi maari ang pumpyang. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Nililin lang kayo ng dyablo. Kaya ngayong gabi, lahat na inaalihan ng dyablo ng pumpyang, sa pangalan ni Jesus, pinawawala ang bisa ko ngayon. Amen! Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Nakikinig ba kayo? Bato-bato sa langit ang tatamaan ho, magagalit. Kung ibig nyong magtagumpay laban sa pag-alinlangan at kawalang paniniwala upang magtaglay kayo ng pananalig na magagawa at mapangyayari ang lahat ng bagay, baguhin na natin ang ating isipan. Huwag na tayong umayon sa takbo ng mundo. Amen? Palibhasa may divorce sa Amerika, magpapile din ang ating mga congressman dito sa atin ng diborsyo. Tandaan niyo mga congressman yan, ha? Natatayo dyan sa kongreso tungkol sa diborsyo. Didiborsyohin natin sila. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Romans chapter 12 verse 2 says, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Huwag na daw tayong umayon sa takbo o uso ng mundong ito, magbago na tayo ng isip upang malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos, yung talagang ganap. Kalooban ng Diyos sa ating buhay. Alam niyo ba na ang kalooban ng Diyos sa buhay natin ay isang buhay na matagumpay? Did you hear me? God's plan for us is a plan of success, not failure. God's plan for us is a plan of health, not sickness. God's plan for us is a plan of life, not death. God's plan for us is a plan of victory, not defeat.
You understand my Englishing? Amen? Ang plano ng Diyos sa buhay nyo, isang plano matagumpay. Kung ibig nyo magtagumpay, baguhin na natin ang ating isip. Yung isip talunan, kalimutan na yan. Yung isip api, kalimutan nyo na yan. Amen? Yung isip, ano pa bang isip yon? Yung isip bata daw. Hallelujah. Yung isip bata daw. Karamihan sa atin, di tumatanda. Laging bata. Hindi baling. Hallelujah. O, kita nyo yan? Di ko pa sinasabi, alam nyo na? Iyan ang may pananalig na mapangyayari ang lahat. Amen? Okay. Sigaw nyo ulit. Mindset. Question is, how do you renew your mindset? Paano natin mapagbabago ang isip natin na yan po ay tinaniman na ng demonyo ng lahat na ori ng bagay na humahantong sa pag-aalinlangan at kawalang paniniwala kay maraming nagbabakislayin. Narinig nyo yun? Nakilala na ang Diyos, tumalikod pa. Amen? Kayo mga tumalikod sa Panginoon, sa Sabado bumalik na kayo sa Lunita. Pag hindi kayo nakita ng Panginoon sa Lunita, ay wang ko na. Babalik ba kayo? Di lang yun. Magsama naman kayo ng iba. Amen? Sinong bagong akay dito ngayon? Tasa kamay, yung mga bagong akay. Kapatid, lahat kayong bago. Gagantimpalaan ng Panginoon sa pagdalo nyo ngayon. Amen? Kung anong hiningi nyo, sinigaw nyo kaninang gantimpala, pag di kayo nag-alinlangan, tsak yun. Darating. Okay. Sigaw nyo, isip. Lagay nyo ang kamay nyo sa isip nyo. Ayan. Sabihin nyo, isip. Buhat ngayon. Magbago ka na. Huwag ka nang mag-iisip ng mga problema. Huwag ka nang mag-iisip na magiging kabalisahan mo. Huwag ka nang mag-iisip na magiging sanhi ng kalungkutan mo. Kaya isip, buhat ngayon, magbago kaya. Gayahin mo ang kaisipan ng Panginoong Hesukristo. Anong sagot ng isip? O, biro mo yung sumasagot ng isip? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, lagay ang kamay sa isip. Okay, ito ang pagbabago ng isip. Joshua chapter 1 verse 8 says, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written on it. Then you will be prosperous and successful. Naintindihan yun? Okay. Sabi mo, isip. Buhat ngayon. Alalahanin mo ang mabuting balita ni Jesus. Ilagay mo sa isip mo ang pangalan ni Jesus at ang salita ni Jesus. Dili-dilihin mo araw-gabi sa pagtulog, sa pagising, ang mga bagay na ito. Tsak yun. Tsak yun. Magtatagumpay tayo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. And so, brothers and sisters, Jesus said, everything is possible to them who believes. At pinakita sa atin ngayon kung ano ang dapat nating paniwalaan. First, manalig at maniwala tayong totoong may Diyos na nakikita sa atin. Totoong may Diyos na buhay. Totoong may Diyos na hindi maikli ang kamay. Totoong may Diyos na walang imposible sa Kanya. At totoong may Diyos na nagbibigay ng mabubuti at magagandang gantimpala sa mga taong naghahanap at patuloy na naghahanap sa Kanya. Amen? Pangalawa,
maniwala tayong ang Diyos na ito sa ngalan ni Jesus ay patuloy na gumagawa ng himala. Maliit man o malaking himala sa ating buhay, araw-araw may himalang ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Maliit man o malaking himala sa ating buhay, araw-araw may himalang ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Amen? Pangatlo, paniwalaan natin na kapag tayo nanalig at nanampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tunay na tao at tunay na Diyos, di lamang tao si Jesus, tatandaan nyo ito. Kapag kayo naniwalang totoong Diyos at totoong tao si Jesus, sapagkat walang imposible sa Diyos, magagawa niyang magkatawan tao at totoong nagkatawan tao ang ating Panginoong Jesus. Amen? So ang maling paniniwala tungkol kay Jesus ay dapat na nating baguhin ngayon. At makikita nyo, gagawa ng himala si Jesus sa buhay nyo ngayon. Amen? Pangatlo, paniwalaan natin na anumang hingi natin kay Jesus, gagawin niya. Narinig nyo? Anumang hingi nyo sa Panginoon, gagawin niya. Kaya lang hindi nangyayari mga hiningi natin sapagkat nag-aalingan-langan tayo. Pagkatapos ng panalangin, huwag sasabihin, ano kaya? Darating kaya? Alisin nyo na ang kaya. Sapagkat totoong kayang-kaya ni Jesus ang lahat ng ating kahilingan. Amen! At panghuli, tatandaan nyo, kung anumang ibig nyo, isigaw nyo. Kung anumang ibig nyo, siyang bukang bibig nyo. At pag hindi kinag-alinlangan sa mga bagay na winika nyo, tsak yun, darating sa buhay nyo. Amen? Natandaan nyo ba? Subuhat ngayon, huwag tayong uuwing talunan. Sapagkat ang ating pananalig at panampalataya ay hindi pananalig ng mga talunan. Ang ating pananalig at panampalataya ay pananalig ng mga taong nagtagumpay. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay nagtagumpay para sa ating lahat. At para tayo magtaglay ng pananalig na napangyayari ang lahat, kailan una nating pagtagumpayan ay ang lahat ng uri ng pag-aalinlangan. Ang lahat ng uri ng kawalan ng paniniwala na may magagawa ang Diyos at gumagawa ang Diyos sa ating buhay. Amen? At pangalawa, para ating mapagtagumpay ang mga bagay na yan, baguhin na natin ang ating paniniwala sa buhay. Let's change our attitude in life. Your attitude should be the same as that of Christ. And what is the attitude of our Christ, Jesus the Lord? It is an attitude of victory. It is an attitude of victory. Di pa man siya pinapako sa cross, di pa man siya namamatay at nililibing, sinabi na ni Jesus, sa ikatlong araw ako ay gigising at babangon muli sa aking libingan. That's an attitude of victory. It's not defeat. Huwag tayo mag-iisip ng pagkatalo sa buhay. Don't you ever give up, brother. For as long as you are breathing, something good is going to happen to you. Habang tayo ay humihinga, may himala pang magagawa ang Diyos sa atin. Amen. At ilagay natin sa ating isipan, magagawa natin ang lahat ng bagay dahil sa ngalan at salita ni Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Purihin na Diyos. Okay, tayong lahat. Taas ang lahat ng inyong daladalahan. Naniniwala ba kayong magagawa ng Diyos na pupunuin ang inyong mga handbags? Naniniwala ba kayong magagawa ng Diyos na sagutin ang lahat ng ating kahilingan? Okay. Iyan ang iuwi natin sa ating mga parokya. Pananalig na mapangyayari ang lahat. Amen? Okay. Taas ang inyong mga hawak kamay at mayroon kong pagbibilin sa inyo. Lalo na po doon sa lahat ng ating makatulong sa gawain nito, sa iba't ibang lalawigan, bayan, at nayon. Kapag araw ng linggo,
wala pong gawain kahit saan. Ang gawain ito, sa pagkatibig kong kayong lahat ay babalik sa inyong parokya. Magsama-sama kayo sa huling misa, sa hapon o sa gabi. Iyon ang pasukan nyo upang magdalawa o tatlo kayo o higit pa roon, nakasama roon, buhayin nyo ang misang yan. Kung tahimik ang mga tao roon, sisigaw kayo ng malakas na amen. Pag sinabi ng pare, sumain nyo ang Panginoon, isisigaw nyo. Ayan. At pagpasok ng collection bag, lagay nyo na ang pinakamalaking alay nyo sa Panginoon. Amen? Para makita ng ating Santa Iglesia na may bayan ang Diyos sa Iglesia Katolika. Na mayroong pananalig at panampalatayang mapangyayari ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen? Narinig niyo ba yon? At kung kayo malapit niya sa Pampanga sa araw ng Biyernes, naroroon po ang inyong punong lingkod sa San Fernando, Pampanga Sports Complex. At nag-anyaya po yung obispo doon. Alakala nyo galit sa ating mga obispo. Hindi. Mahal tayo ng ating mga obispo at mga kardinal. Amen? Kaya tayo napupuna. Alam mo kasi, ang anak kapag mahal, laging napupuna. Amen? At minsan pinagagalitan. Ayan. Yan ay bunga ng pagmamahal. Amen? Kaya huwag tayo magagalit kapag tayo pinupuna o kaya pinagagalitan ng ating mga pastol sa ating Santa Iglesia. Magpuri tayo at magpasalamat sa Diyos. Amen? At kung di pa kayo tinatanggap ng inyong kura paroko sa inyong parokya, ang gawain ni El Shaddai, magsama-sama kayo pumunta dun sa Kanya. Dalhin nyo ang inyong payong. Ha? At pagpasok nyo sa Kanyang tanggapan, buksan nyo ang payong. Pag sinabi ng pare, ba't kayo nakapayong sa loob ng opisina ko? Sabihin nyo, Father, dinadala namin rito ang pananalig na papangyayari ang lahat sa ating buhay. Magagawa nyo yon? Tingnan natin. Hallelujah. O taas ang inyong mga daldalahan. Sabihin natin, Lord, I believe. Help me overcome my unbelief. Panginoon, ako po'y nananalig sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Ako po'y nananalig sa kapangyarihan ng salita ni Jesus. Ako po'y nananalig na mayroon Diyos na buhay. Bagamat di nakikita ng aking dalawang mata, ako'y nananalig na kayo po ay naririto sa aming kalagitnaan, nanonood, nakikinig, at laang magbigay sa amin ng gantimpala. Panginoon, sa ngalan ni Jesus, bilang gantimpala, hinihiling ko po na iunat mo ang iyong mapagpala, mapaghimalang kamay, at basbasan mo ang lahat na sangkap na hawak ngayon ng aking mga kamay upang sa pamagitan ng maliliit na sangkap na ito, kumilos, maranasan ng taong bayan ang iyong kapangyarihan at katapatan, at sa pamagitan ng mga sangkap na ito na iyong pinagpala, palalayain sa ngalan ni Jesus ang lahat na inaalipin, nilito, nilinlang ng Espiritu ng kadiliman sa kanilang buhay. Palalayain ang sinumang nakainom ng tubig na hawak ko ngayon. Palalayain ang sinumang makasisilong sa payong na hawak ko ngayon sa lahat ng karamdaman at mga pang-aalipin ng Espiritu ng kadiliman, at palalayain sa aming mga pag-aalinlangan. Panginoon, nananalig po ako
na sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, lahat may katiyakan. Okay, yakapin natin ang ating mga hawak kamay. Umasa tayong tsak yun, ibibigay sa atin ng Diyos ang lahat ng ating kahilingan ngayon. Jesus ay may katiyakan at kung hiling kanyang ibibigay, kanyang ibibigay sa ngalan ni Jesus, ngalan ni Jesus. Itong aking buhay, itong aking buhay sa Kanya. Pupurihin ka sa sambahin, pupurihin sa sambahin, pupurihin ka sa sambahin, pupurihin sa sambahin. Okay, pakibaba ang mga hawak kamay. At palayain ang ating mga palad. Malayang malaya, taas natin sa Panginoon. At purihin natin siya ng malakas. Lakasan niyo. Okay, taasan niyo dalang kamay. Sigaw niyo ulit, Lord, I believe. Help me overcome my unbelief. Panginoon, ako po'y nananalig. Tulungan mo ako na mapagtagumpayan ang lahat ng aking pag-aalinlangan upang mangyari ang lahat ng aking kahilingan sa pangalan ni Jesus. Ngayon, hinihiling ko po na pagpalain mo ang aking makamay ayon sa iyong pangako na ang sinumang sa iyo'y manalig, manampalataya at sa inyong mabuting balita, magtataglay sila ng tanda at kapangyarihan. At sa pangalan ni Jesus, sa pamagitan ng aking makamay, ang sinumang may karamdaman na hipuin ko ngayon, tsak yun. Tsak yun. Gagaling. Gagaling. Amen. 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 Okay, wag kayo wayang kamay nyo. Pagkatapos, hipuin nyo ang bahagi ng katawan nyo na mayroong karamdaman o ibig nyong palakasin ng Panginoon. At sa dakilang pangalan ni Jesus, mulang ulo hanggang talapakan nyo, buto, dugo at laman, ay kanyang palakasin, pagpalain, at palayain sa lahat ng ori ng karamdaman sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Hanggang sa Sabadong muli sa Lunita, pagpalain kayo't mangyari sa inyo ang lahat ng bagay ayon sa inyong paniniwala. Ho, 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 ho. Pasko naman, kung may tunay ng araw, Pasko naman, tila bagong